Alas 4 ng hapon, August 13, 1989. Isang hindi malilimutang pangyayari ang gumimbal sa isang piitan sa Davao sapagkat ang 15 mga miyembro ng isang protestanteng grupo na kilala sa pangalang Joyful Assembly of God na nooy nagbabahagi lamang ng isang prayer service sa loob ng kulungan ay binihag ng 16 na mga galit na mga preso sa pangunguna ni Felipe Pugoy at Muhammad Nazir Samparani na mga leader ng gang sa loob ng kulungan na kilala sa tawag na Wild Boys of Dapicol. Ang pangyayaring ito ay labis na gumulantang sa buong Davao sapagkat hindi lang ito basta isang serye ng pango-hostage dahil ang mga kababaihang bihag ay walang awang pinagsamantalahan ng mga preso sa loob ng kulungan. Pero ang tanong ay paanong ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naging bihag ng mga preso at ano ba kasi ang naging ugat nito at bakit nagtapos ito sa isang madugong labanan na humantong sa pagkamatay ng 21 mga tao? Ang Davao Metro Discom o Davao Metropolitan District Command Center ay isang pasilidad ng pulisya o militar na nagsisilbing sentro ng operasyon at detensyon sa Davao City. Kilala ang Davao Metro Discom dahil sa nangyaring Davao hostage crisis noong August 1989 na nagbunga ng pagkamatay ng 21 mga katao na siyang ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago pa man maganap ang madugong insidente ngayon ay atin munang balikan kung ano nga ba ang naging punot dulo nito. Magsisimula ang lahat April 2, 1989. 4 na buwan bago maganap ang Davao Metro Discom hostage crisis ay una na munang nagkaroon ng jailbreak sa loob ng Davao Penal Colony o Dapicol kung saan ay naisagawa ng 15 mga preso ang pagtakas sa kulungan sa pamamagitan ng pang-hostage sa 15 ding mga tao gamit ang mga kutsilyo at ilang mga improvised na mga baril. Ang mga preso na nakatakas ay kilala bilang mga miyembro ng Wild Boys Gang of Dapicol na pinangungunahan ni Felipe Pugoy. Kabilang sa mga nabihag ay ang ilang mga civilian volunteers at ilang mga guro na naroroon para sa isasagawa sanang paligsahan sa pag-awit. Dahil sa nangyaring pang-hostage ng mga ito ay napilitan ngang palabasin sila ng mga jail guards dahil nagbanta ang mga ito na papatayin nila ang kanilang mga hostage kung hindi nila susundin ang mga pinag-uutos nila. Dahil dyan ay malayang ang nakalabas ang mga ito at sakay ng isang jeep na kanila ding kinarnap ay agad silang umalis at nagtungo papuntang Davao City. Pero bago pa man sila tuluyang makalayo ay naharang na sila ng Philippine Constabulary 121 kilometro ang layo mula sa Davao Penal Colony at ito ay sa pamamagitan ng utos ng nooy mayor na si Rodrigo Duterte. Dito ay nagkaroon ng mainit na tensyon dahil nga hawak pa rin ng mga pumugang preso ang kanilang mga hostage. Dahil dito ay nagkaroon ng negosasyon sa pagitan ng Philippine Constabulary at mga hostage taker. Demand ng grupo ni Pugoy na kailangan nilang makasakay ng eroplano para makapunta ng Maynila at makausap ang nooy presidente na si Cory Aquino para hilingin na ilipat sila mula Davao Penal Colony papuntang National Penitentiary sa Muntinlupa dahil sa pangit umano na kalakaran at abusadong mga jail guards sa Davao Penal Colony. Sa kasagsagan ng negosasyon ay dumating naman ang nooy mayor ng Davao at kasalukuyang chairperson ng Regional Peace and Order Council na si Mayor Rodrigo Duterte. Dito
ay napag-alaman nito na may bihag din pala silang sanggol na 3 buwan pa lamang, kaya naman sa kasagsagan ng kanyang unang termino bilang mayor ng Davao ay kaagad nasubok ang bagsik at tapang nito, at ang agad na ginawa niya ay kinausap niya si Pugoy at ang grupo nito na palayain nila ang sanggol at ang tiyahin nito, at bilang kapalit ay ipipresenta niya ang kanyang sarili bilang bagong hostage. Dito ay pumayag naman ang grupo ni Pugoy. Matapos ang palitan ay nakumbinsi din ni Duterte ang grupo na pumunta sila sa City Hall ng Davao para doon ipagpatuloy ang negosasyon. Sa paglipas pa ng ilang mga oras na pakikipag-usap ni Mayor Rodrigo Duterte sa mga preso ay nakumbinsi pa niya ang mga ito. Napakawalan na ang mga bihag at siya na lamang ang itira bilang pangunahing bihag. Sinang-ayon na naman ito ng 13 miyembro ni Pugoy at mapayapa nilang pinalaya ang kanilang mga bihag at kalaunay sumuko rin sila. Pero ang dalawa sa mga hostage taker na sina Felipe Pugoy at Ricardo Navarro ay nanatili at naghawak pa rin ng 2 dalagita bilang kanilang hostage. Sa puntong ito, ayon na din sa mismong pahayag ni Duterte ay plano na niyang barilin si Pugoy at Navarro, pero sa huli ay nakuha rin ng dating Pangulo ang loob ni Pugoy at Navarro dahil sa pangako nito na siya na mismo ang kakausap sa presidente na si Cory Aquino para dalhin sila sa National Penitentiary sa Muntinlupa. Makalipas ang kanilang mapayapang pagsuko ay pansamantalang ikinulong ang 15 mga preso sa Davao City Jail. Subalit makaraan ng ilang mga araw ay inilipat sila sa Davao Metro Descom dahil nagsampa ang mga biktima ng kasong kidnapping. Nanggagalaitin naman sa galit si Pugoy at ang grupo nitong Wild Boys of Dapicol dahil sa hindi natupad ang pangako ng mayor. Kaya naman 4 na buwan matapos ang nangyaring pang-hostage ng mga ito sa Davao Penal Colony ay muli na naman silang nang hostage sa loob naman ng Davao Metro Descom, kung saan ay naging mas marahas at naging mas madugo ang pangyayari. August 13, 1989. Dito nga muling nang hostage ang grupo ni Felipe Pugoy at sa pagkakataong ito ay kasama na niya ang isa ding notorious na kriminal na si Muhammad Nasir Samparani na leader din ng Wild Boys of Dapicol. Nangyari ang pang-hostage bandang 4:00 ng hapon. Binihag nila ang protestanteng grupo ng Joyful Assembly of God na noong mga oras na yon ay nagsasagawa sila ng isang Bible study para sa mga preso. Gamit ang mga baril na naagaw nila sa mga bantay ay mabilis nga nilang naisakatuparan ang kanilang pang-hostage. Kagaya ng dati ay hiling pa rin nila na ilipat sila sa National Penitentiary sa Munti, kasabay nito ang pagbibigay nila ng 24 oras na ultimatum para tugunan ang kanilang hiling. Felipe, ano unsa man dyan inyong demandoy? Ako ba naman ako? Makuha ba dyan? Pabalik kami sa kuwan. Pabalik kami sa Muntinlupa. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na muli pang pinayagan si Mayor Rodrigo Duterte na makausap ang mga nagwawalang mga preso, sapagkat ayon sa mga militar at otoridad ay delikado na dahil galit na galit ang mga ito sa kanya dahil sa pangako nito na hindi naman niya tinupad. Pagsapit ng dilim noong araw ding yun ay rinig mula sa labas ang hiyawan ng mga babaeng bihag sa kadahilan ng walang awa na pala silang ginagahasan ng mga preso. Kinabukasan, August 14 ay sinabi ng mga otoridad sa grupo ni Pugoy na kailangan pa nilang kausapin ang National Office para matugunan ang mabilis na pagpapalipat sa kanila sa National Penitentiary. Kaagad namang nagbigay ng 1 araw pa na palugit ang grupo ni Pugoy at bilang dagdag sa kanilang demand ay humiling sila ng 1 bus na gagamitin nila at ligtas na biyahe paglabas nila ng kulungan. Pero kinaumagahan ay wala pa rin ang kanilang hinihiling, kaya naman pagsapit ng 10:00 ng umaga ay nagplano silang tumakas na lang at ginawa nilang human shield ang kanilang mga bihag.
Sa naturang eksena ay kitang-kita ang Australian missionary na kinilala bilang si Jacqueline Hamil na bihag mismo ni Pugoy. Sa eksena ding ito, habang unti-unti silang naglalakad palabas ng bilangguan ay nakuha pang magpaputok ng baril ni Muhammad Zamir Samparani na kaagad namang ginantihan ng putok ng mga otoridad. Dahil dito ay nagkaroon pa ng mas mainit na tensyon na siyang naging dahilan ng pagpapalitan ng putok ng magkabilang panig na siya ding naging dahilan upang tamaan ng bala at bumagsak si Samparani kasama ang kanyang mismong bihag. Sa nangyaring ito ay napilitang bumalik sa loob ang grupo ni Pugoy kasama ang nooy may iilan ng duguan ng mga bihag, pero kalaunan ang dalawa sa mga naging bihag ng mga ito ay nakatakas. Makalipas pa ang ilang mga oras at dahil na rin sa utos na shoot to kill ay muling nagkapalitan ng putok ang mga preso at otoridad, bagay na nagtulak na sa kanila para puwersahan na silang sumugod at magbato ng mga tirgas sa loob. Hindi nga nagtagal dahil sa matinding usok sa loob ay sapilitang lumabas sa lungga ang mga suspect na preso. At dito ay agad silang pinaulanan ng bala ng mga militar na siyang nagbunga ng pagkasawi ng mga ito. Bagsak ang 16 na mga presong sangkot sa pang-hostage, pero ang masakit ay nadamay naman ang 5 sa mga bihag, kasama na dito ang Australian missionary na si Jacqueline Hamil na kalaunay napag-alaman na ginahasa pa ng ilang beses. Ang Metrodescom hostage crisis ay isang pangyayaring mahirap kalimutan. Hindi lang dahil sa dugot karahasan, kundi dahil sa katotohanang ang mga biktima ay dumating dala ang dasal, subalit umalis nang wala ng buhay. 3 araw na pang-aabuso, panggagahasa at pananakot sa loob ng piitang dapat sana'y ligtas. At sa dulo ng krisis ay 16 na hostage takers ang nalagutan ng hininga. 5 bihag ang nasawi at ang lahat ng ito ay natapos sa isang utos na shoot to kill. Para sa ilan ito ay katarungan, pero para sa iba ito ay pagpapatunay ng kabiguan ng sistema. Ngunit sa kasaysayan ng Pilipinas, ang insidenteng ito ay mananatiling marka hindi lang ng pagdanak ng dugo kundi ng babala nasa bansang ito kapag hindi umubra ang batas. Ang bala ang natitirang sagot.